Welcome back po sa Agri ngayong episode, another inspiring story. OFW ng halos 21 years na, kasama natin si Sir Richard Andal dito sa kanilang farm. Sa Arquicias Farm, dito po sa Durungaw, San Luis, Batangas. Ayan. At syempre, dating OFW, ngayon naman bago mag-retire daw, kailangan umpisahan na ang negosyo. At anong negosyo ang pinasok niyo, sir? Free-range chicken po dito. Yan. Free-range chicken, anong klase pong chicken? Dominant CC, layer type at saka po Breeder. So, breed. dalawang klase ang market ninyo. Target Yes, market is Yes, nagpo-produce kayo ng future breeders na Yes, mga po. gustong magsimula. Apa. At naman yung mga, yan ay mga day old, no? Yeah, day-old chicken. At Yeah. na future breeders na mga gustong magsimula. Yes, pa. At syempre, yung masarap na creamy Yeah, yung na itlog po. mga itlog. Table egg kung tawagin or brown eggs. Brown eggs. Ayan, so kung naghahanap po kayo ng supplier at syempre lagi po yan nagkakapilahan na at nagkakaubusan ng stock sa lahat po ng mga na-feature namin, Mapa Mindanao, sa Zamboanga City, si Pong's Farm. Shoutout po sa ating mga kaibigan and umabot na sa Lipa, Batangas at dito sa Calabarzon nakapag-ikot na tayo pero ngayon another profile na naman, another future supplier ninyo sa mga gustong magsimula at syempre mentor, yun ang pinaka-importante. Yes, Yung pa. Yes, pa. makakabili ka namin, magtuturo pa sa'yo. Yes po. Yan. Willing po to share ng knowledge and experience, yung hands-on experience sa araw-araw na pag-produce dito at pag-aalaga ng mga manok. Yan ang pinaka-importante, yung mga hands-on mentor na hindi lang po puro tama ang ituturo sa inyo. Ituturo dun sa inyo yung mga naging mali nila na pwede nyo nang iwasan. Yes po, correct. Ayun po yung lessons learned na pwedeng ma-share namin gaya kong mga nag-uumpisa. Yan. Para ma-inspire yung mga viewers natin, sir, tanungin kita, Sir Richard, kayo po ba, farmer pa talaga nag-umpisa? Kasi 21 years OFW. Bago natin mag-dive in sa tutorial ngayong episode is kilalanin muna natin si Richard, ang inyong future supplier at mentor na rin. Ako po ay zero knowledge actually sa farming. Ang field of expertise ko po sa construction, oil and gas. Zero knowledge po talaga. But then again, since gusto kong mag-start pang negosyo, stable and profitable, sustainable, yun ang aking pinag-aralan talaga na pasukin itong dominant CC. Pinag-aralan ko po talaga ito bago ako nag-umpisa. Yun nga po, zero knowledge. Ngayon, hanggang ngayon, nag-aaral pa rin po ako but marami na po akong natutunan. Yan, nag-aaral pero meron na rin profit. Yes po, yes. Yeah. And sa dami po ng pwede nyong pasuking negosyo, bakit po pag-aalaga ng mga CC, dominant CC, yung mga ganitong klaseng manok ang inyong napili? First and foremost, yung aking lugar ay probinsya. So actually, sa mga OFW, marami galing dyan sa probinsya. At ang iba, naghahanap sila talaga ng mga business na pag-uumpisahan nila. Pero sa akin, gaya na napag-aralan ko, since meron akong lupa na available, actually kung mag-uumpisa kayo, pwede kayo mag-start ng 100 square meter to 300 square meter at yung capital nyo hindi masyadong malaki. Start small and as gradually expand as needed. Ganun po. Ayan. So sa case po ninyo, gaano kalawak yung land area nyo ngayon? Sa ngayon po, ito po ay nasa sa 3,000 square meter. 3,000 square meters. Apo, nag-start po ako sa maliit muna, then later on, gradually, hanggang dun po sa may dulo yan, patatayuan ko ng building as I grow. Kasi yung demands po talagang tuloy-tuloy. Actually, for the month of August, meron po akong booking na ng CC, day-old chick na order na sa akin. So the next available will be September. Ganun po, Papa. Pwede na kayong tumawag, mag-message na lang. Punta kayo sa description, nandiyan po ang contact details. And ang pinaka-importante, sabi ni Sir, pwede kayong magsimula muna. Kung nakikita nyo po doon sa background, yung unang facility ni Sir ngayon na ginawa na niyang parang incubation area. Yes po. Dati po dyan siya nagsimula. Ayan. Anong year lang yun, Sir? Last year lang po. Last year, October, nag-umpisa ako dyan. Tapos gaya nga ng sabi ko, expand gradually base dun sa demands. Gaya ng sabi ko po, dominant CC, napakataas po ng demands ito. Hindi natin mako-cope up kahit
napakarami pa. Actually, encourage ko lahat ng OFW, let's start and make it this big. Para hindi na tayo mag-import ng mga chicken at saka yung mga itlog po. Dito na lang sa atin sa Pilipinas, tayo na mag-produce. Tama. So ang tanong ng lahat, simplify natin, magkano po yung conservative na simpleng pagsisimula, magkano ang kanilang pwedeng maging puhunan, yung ganitong kalaki na kubo? Opo. So sa ganito pong kubo, medyo malaki, pero kung ang i-start nyo is really doon po focusing on the business, 50,000 pwede tayo mag-start. 50,000 pesos. 50,000 pesos. 15,000 para sa ating stock. And then later on, meron tayong mga kawayan o coco lumber. Tapos may mga luma tayong mabili, second hand na ngayero. Ganyan lang po mag-start Mga scrap tayo. muna. Mga scrap. And then from there, arali natin. Umpisa sa mula sa sisiw hanggang weeks, 2 months, bago po natin ma-expand. Tama. So, by then, alam na natin kung paano ang proseso. Kung Sa paano 50,000 po na sabi nyo, no? So, kung sila ay sa probinsya, libre na yung mga kawayan, libre Apo. na yung mga kokolamber. Huwag na muna natin isama yung infrastructure. Doon lang muna sa manok. Sa 50,000, ilan po ang mga broodstock o ang mga breeders na makukuha nyo? Mabibili? So, let's, as I've said earlier, mag-start tayo small. Yung 100-day-old chick, napakaganda lang start yun. Kung nakikita natin, meron tayong perang malaki, huwag na nating isipin muna yung mag-start ng malaki kasi mas mahirap po yun. Kailangan ma-experience muna natin actual na pag-aalaga, tapos po ganyan. Tapos yung 100 chicks din, 100 pieces day-old. na day-old 100, yes po. na mga dominant CC. yes, dominant CC. Yeah. Bakit po dominant CC yung inyong panimula? Yung iba nagsisimula sila sa ano na agad, yung Rhode Island Red. Ano yung kaibahan nila? Ang dominant CC po kasi, napakaganda ng breed line niya. So, unang-una, kailangan natin mag-invest sa breed line. Not the building, not the properties, start with the Breeders. The breeders. Kasi yun ang pinaka-importante sa lahat. Sila magdi-deliver sa iyo ng financial. Kung mag-start tayo ng small, yun po magbibigay sa atin eh. Not the building itself. And libre lang ang expansion nyo. Oh, Kasi yun. yung mismong future breeders nyo sa kanila na lang magagaling. Yes po. Kasi let's say again, yung 100 pieces na day old, after 4 months, mag-start na yung mga itlog. Mga itlog. Yung itlog na yun, once na nakapag-produce na kayo yan, pwede nyo na ibenta. Yun na yung inyong magiging expenses para naman sa patuka. Ayan. So, rolling lang ng rolling. Tapos again, kukuha na naman tayo. Whatever your decision, kung ano man, kung gusto mo sa layer eggs or breeders, it depends on you kung ano man ang inyong papasukin. Pero as I've said, let's start small. Lagi pong sa umpisa. Maliit lang. So going back po dun sa 100 pieces na dominant CC na day old, no? Magkano po ang isang dominant CC na nabibili ngayon? Kung sa inyo po bibili, magkano? Ang isa po ay 140. So, 140. meron, kasama na po doon yung vaccine namin, B1, vaccines, bago po namin release yun. So, as we go along with the weeks and months, meron po yung kompletong vaccine. Kung ang kukuhanin ng ating mga kababayan ay yung RTL, kung tawagin, ready to lay eggs. 8 vaccines po yon na dinadrops para doon at masigurado na maayos ang mabibili. Yeah, so kung i-round up natin, roughly around 14 to 15,000 sa 100 pieces. Yes po, correct. And then, yung remaining na 35,000 nila, saan nila iaalat yun? So yun po ay sa pagkain sa feeds, tapos yung gagawin nating kulungan, shelter, katulad po yan, may small shelter, yun po ang ating gagawin. Tapos yung range area, yung katulad nito na po pwede natin. Actually yung stress-free na manok na nakakapag-produce siya ng magandang itlog. Pag masaya silang nakaka-roam around. Para hong native yan, native chicken. Ang pinagkaibahan lang ng dominant CC, marami ang egg production niya. At saka hindi masyadong mailap. Hindi po. Yung native halos hindi mo na mahuhuli pag nakawala. Yes, napakailap. correct po. Pero Correct ito, para maaawa ka ng katayin dahil napaka-aamo. At saka yung lasa ng ng kanyang karne, juicy at saka malasa. Parang native din, as in native din. Yeah. Pati yung yung pagmamanage nito, as in we are managing like nag-aalaga tayo ng native chicken. Tama. Yun lang po. Pagdating Pagkaibahan ng- nila malaki.
Pagdating naman sa weight, yung sabi nyo nga, pag pinagkaiba nila is mas malaki yung ating dominant CC or soon parang magiging Rhode Island na rin nila. Yes no? po, yes po. Gaano po kalaki yung difference ng timbang sa bigat nila from yung native at saka itong ating line na ito? Ang native po kasi nag-average yan ng, let's say sabihin natin roughly 1 kilo to 1.5. Yung 70 days ng kung tawagin namin ay meat, inasal type meat, 1.5 to 2.5 po yun ang wow. kilos. Yeah. So yun po. Yeah, so sa mga hindi pa nakakaalam, no, kung mahilig kayo sa mang inasal, Yes. at mga marami na gumaya, meron na ring aling inasal sa mga ibang probinsya. At si Mr. Inasal, ayan po is, ito po yung line na nakikita niyo sa mga shots. Ito po yung klase ng manok na dapat yung alagaan kung ganun pong business ang gusto nyong pasukin. Correct po, sir. At siguradong hindi po kayo matatakbuhan ng inyong mga native. Pag nakawala, goodbye na, sa kapitbahay na mapupunta. Okay. At ito, pa-pre-range sila, hindi sila basta lilipad at aalis. At sila parang, kumbaga territorial, gusto nila doon sila sa kung saan sila nasanay, doon sila din talagang mag-i-stay. Yes po. Ayan, huwag nyo lang talagang bubugawin, talagang makakawala din. Kung makikita niyo po yung bakod, bababa lang. Bababa Talagang lang. hindi yan nalipad. So, again po, no, ulitin natin. No? So, dominant CC is yung line na kailangan nyo kung kayo ay gusto nyong mag-produce ng future breeders na pwede nyong ibenta. So, that's your first business. Ngayon, ang susunod naman doon, from the dominant CC, kung mag-egg production kayo, doon na sa second generation na kayo kukuha. Nang papalakihin ninyo na magiging egg layers ninyo na maganda yung quality. At doon sa mga iba naman na gusto lang mag-egg production, kahit na hindi na dominant CC ang bibili nila. Pwede na rin, sir, ano? Rhode Island. I recommend yung dominant CC kasi meron po kaming tinatawag na parent stock. Yung parent stock, dun po nag-uumpisa yung F1. F1 yun po doon ang kailangan na makuha ng mga mamimili para yan po yung nagbibigay ng production na mataas. Mataas ng production ng eggs at saka maayos yung karne. At ang ikalawa dyan ay ang maayos na let's say breed line. Breed lines. At saka hindi nagkakasakit kasi adaptable sila sa culture na narito sa atin. Kung ano man ang culture natin dito sa Pilipinas, although galing yan sa originated Environment, from ibang bansa, ayan ay ang environment is suitable para dito sa atin sa Highly Pilipinas. adaptable Yes sila. po. Kaya nila mag-adjust sa environment. Yes. Lalo na kung dito na sila pinanganak. Ano? Yes po, yes po. Yeah, so technically yung day old perfect na po 'yan. Kung bibili po sila ng 100, ano po yung percentage ng mortality? 100 ilan po yung makakasurvive pagdating na naibiyahin na nila kung ari sa norte or sa probinsya pa kung babiyahin nila ng Roro. Let's say ang rough estimate po, sabihin na natin na 5% to 10%. So, yan po yung ano. Pero base dito sa aking experience, na hindi ko inalis dito sa akin, let's say 100, nagkakaroon ako 1 or 2 pieces na mortality. Very minimal lang. Very, very minimal. Kasi nga, once na yung day, at the age of 1, meron na agad vaccine kami ibinibigay. Drops po yun, yung drops ng B1 na binibigay namin para dun sa mga sisiw. Ayan. So, may mga technicalities at syempre, kung kayo ay bibili, meron bang magtuturo, sir? Yes po, yes po. Lalo po sa amin. Ito pong mga kasama kong breeder dito sa buong Batangas. Lalo na po sa mentor namin na si Dr. Erwin Cruz. Lagi niya po sinasabi na meron pong bayanihan program na gusto niyang ipatupad. At lahat po yun ay tutulong sa inyo. At yun po ang main point namin dito is to spread the knowledge that we have dito sa aming mga na-experience para mapalawak pa natin ang production ng dominant CC dito sa Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Apo. At ayun, pangalawang beses na po ito, Doc. Shout out naman dyan. Baka next episode kayo naman, pangalawang episode ko na po ito na na-special mention kayo. Ang inyong mga produkto, mga estudyante ngayon ay
I'm sure you're very proud to see ang kanilang setup. They are also a growing business at patuloy na lumalaki ang community dito sa buong Batangas. Yes, po. At nabanggit niyo po sir kanina, no, bayanihan. Dito po pati yung pagbebenta, pagsusupply ng mga day old dahil sa napakataas po ng demand, nagkakaubusan 3 to 6 months ang pila. Isang community na po sila na nagbabayanihan. Ibig sabihin, kung walang stocks ngayon kila Sir Richard at gusto nyo talagang bumili, siya na pong hahanap sa inyo sa kanilang mga call away ng mga fellow breeders na Yes, po. nag-multiply ng mga brood stocks para sa ating mga panimula, no? So hanggang saan ba umaabot sir yung mga day old ninyo? Malayo po sa amin hanggang dito po sa norte. Actually, the other day may tumawag sa akin na taga Isabela. Isabela pa. Meron silang order para sa co-op is 800 pieces. Wow. Ayun po yung ano. So, wino-workout namin. Tinawagan ko yung mga kasama kong breeders dito sa Batangas. At napag-alaman ko na fully booked sila until September. So, talagang napakataas ng demand. Na kung kayo mismo mag-start dito, hindi pa po huli. Ang market is napakalawak. Ngayon pa lang nagsisimula na mas maging aware ang ating mga kababayan, mga viewers natin at maraming OFWs na kung kayo ay magsisimula sa pag-aalaga ng manok at madalas kayo kumakain ng mga inasal na luto, hindi pala yan native, yan pala ay ito yung line na itinuturo natin. Dito nagsimula ang lahi na yan na napakatagal na panahon na pero kakaunti pa lang ang nakakaalam. Maswerte yung mga nagsimula dahil po. talagang na-dominate nila ang industry, pero yung industry dahil ito ay food business, hindi po nagkakaubusan at dapat hindi po tayo mag-away-away at maglabanan dahil this is a big community that we can support po yung ating food production sa Pilipinas. Araw-araw kumakain ng manok ang mga Pilipino. Yes po. Kaya hindi po kayo mauubusan ng market. Kaya bawal mag-away, magtulungan. Oh, yes po. Yes po. Sa amin, talaga nagtutulungan po kami. Actually, ang production ko ng month of August sa isang breeder ko po yun isusuporta dahil may order sa kanya, part of the Bayanihan program na pinatutupad ni Dr. Erwin Cruz. Tumutulong po kami sa kanila para mabigay yung lahat ng order ng ibang mga customer na naririto sa Batangas and around the Philippines. Yeah. Halos lahat po. Yeah, at ang kagandahan po, hindi po kayo mabebentahan kung hindi muna kayo mag-aaral. Oh, so, yan po ang napakagandang culture ng kanilang community. Siguradong alam nyo na hindi kayo may scam kasi yung iba, basta may bibili, magda-down payment, ang hinahabol agad yung pera. Tapos, mabablock na kayo ulit. Marami pong ganyan, marami na nagme-message at marami na rin tumatawag sa amin na napapaiyak dahil malaki na yung inilabas nilang pera, na block na lang sila. Dito, hindi po sila maghahabol ng pera ninyo. Kayo pa ay pupersahin na kung gusto niyo po talagang magsimula at seryoso kayo sa ganitong negosyo, umatin muna kayo ng training bago kayo mabentahan ng mga broodstock or mga dominant sisi natin. Yes po, yes po. Si Dr. Erwin Cruz, meron po yung ongoing lagi na online training or seminar para dyan. So, ini-encourage ko po ang lahat kung gusto mag-start, mag-invest muna kayo sa knowledge. Yun ang pinaka-importante sa lahat. And second, mag-invest po tayo sa breedline. Yun po ang pinaka-importante. Yung dalawang yun ang pinaka-importante to be a successful farmer ng dominant CC. Ayan. So, very short pa lang ang journey ni Sir Richard sa ganitong larangan. 21 years OFW at until now still working as a mechanical engineer. And soon to retire. Ilan na lang ang palugit mo sa Let's say, pag-retire sabihin mo? natin mga 5 years pa. 5 years. 5 years kanina, 2 years sabi mo eh. Para in-extend pa. Sayang yung retirement. Papahinugin pa. Batang-bata pa. He's only, bibistuhin ko na 54 years old. Yan. So kayang-kaya pa. Another 5 years. 1 year before ka mag-senior citizen ka po. magre-retire. But again, kung ang magiging takbo ng napakaganda kasi kung ma-accelerate yung aking program na 5 years, in 2 years, let's say sabihin natin profitable, sustainable, lahat na dyan na. I will start enjoying my retirement here, dito po sa Arquicias Farm. Ng malakas. Oh, malakas pa. At walang pasakit-sakit na mga bewang. Ayan. Correct. At may nabanggit kayo kanina sa akin off-camera, sir, na
bakit kayo nag-decide, ano yung reason why while you are working, you already started yung business na soon to be na retirement business niyo na pwedeng sumalo sa inyo anytime kung mag-boost ito next year or the second year. Bakit you start as early as you can? Yes po, dahil mas maganda po mag-start tayo ng business while we are working. Para meron pa tayong, let's say, monthly income, and then later on, nagkakaroon tayo ng progression sa ating mga business. And pagka-stable na, sustainable na, po pwede na tayong mag-retire. Tama. As early as possible. Tsaka hindi kayo maubusan ng kapital kasi may monthly income pa. Yes po, yes po. Yung monthly income nyo, yun ang nakakatulong sa inyo mag-generate at the same time, nag-uumpisa tayo mag-generate ng dito sa ating farm. Yun po, malaking tulong. Kung i-combine yun, mas maganda. At kung kayo matagal na sa inyong company, baka pwede pa kayong mag-loan. Yes po, yun. Yeah. Meron kayong pang-start. As I've said earlier, start small. And maging kon tayo yung hands-on sa ating uumpisahang business gaya nandito sa Dominant CC Pre-Range Farm. Yeah, speaking of hands-on, no? So working pa kayo Monday to Friday. Yes po. Saturday, Sunday, anong activities nyo dito sa farm? Saturday and Sunday dito po ako hands-on, naglilinis, chine-check yung aking mga sisiw, mga manok, tinitingnan ko yung status nila, chine-check ko yung vaccines kung updated, nagpapatoka, naglilinis ng mga painuman, lahat yan. Exercise. Hands-on, as part, exercise na rin. Yeah. Balikan natin yung 50,000, no? Sabi nyo, 50,000 roughly 14 to 15,000 para sa day old na panimula, and then sa na mismong farm na ninyo, no? Yung the rest of the 35,000 remaining. Magkano naman po ang possible na kikitain nyo na from that 50,000 eventually? Sa case ninyo, sa tingin nyo mga ilang months yun bago mabawi? Yung i-compute natin. Kung ang magandang ang production ng eggs sa 100, let's say sabihin natin na nakakapag-produce tayo ng 90 eggs. Conservatively. Conservative. So, ibenta natin ng let's say 300 to 350. Ang isang araw nyo, meron kayong let's say 1,000. Roughly 1,000. Isang araw o isang linggo? Bali, isang araw yun. Isang Kasi araw. kung meron kang napuproduce tatlong tray, let's say 90, tatlong tray na yun. Ang isang tray is 30, tapos meron tayong production, let's say ang ating benta is 300 to 350. Mura na po yun. Murang-mura na. So, roughly sa isang araw, 1,000. Meron tayong pangbigay dun sa pang feeds. So, kung yung 50,000 na yun, titingnan natin ng ROI. Let's say, sabihin natin mga roughly 3 to 4 months. Basta maayos at hands-on, wala kayong, let's say, kailangang labor na gagamitin. Yun lang, sarili nyo. Meron kayo may babalikin doon. Tama. Tapos expand as you grow, expand gradually. Tapos yun, makita nyo yung demand, pataas ng pataas. Tama. So, ulitin ko sir, no? So, yung 100 pieces nila na day old, potentially after how many months yan maglilay? 4 months. 4 months. Yung Yeah, 4 maturity, months, yes. maturity na lang 4 Starting months. yan, nag-i-start na po sila. And then, roughly every day, maglilay sila ng eggs from 100, conservatively 90 pieces, Yes, 90 eggs per day. Yes, yes. At yan ba is for egg production or for breeders nyo gagawin? Egg production po yan. Egg production. Egg production. Okay. So kung ido-double nila yung investment, meron silang pang day old production at meron din silang egg production, magdo-double profit sila. Yes, yes. Yeah, so most likely ideally kung sa 50,000 pwede nilang dagdagan, gawin nila, doblehin nila, gawing 100,000. Let's say. Yes po, pero I encourage again na mag-start tayo ng small kasi mahirap yung para ma-experience nyo, yung expansion madali na yan. Ang kailangan may hands-on experience talaga kung paano ito. Kasi yung iba, ang mentality iba, babagsak ako agad ng napakadami para kikita agad ako. Tama. But then again, at the end of the day, doon nagkakaroon ng problema kasi napakarami. Hindi mo na ma-manage kung paano. Overproduction ka. So, nagkakaroon ng mortality, lahat-lahat kasi nga,
hindi mo ma-manage yung ganong karami. So again, lagi kong sinasabi, start small para ma-manage natin and gradually mag-expand tayo. Then kukuha tayo ng mga tao para tumulong sa atin. Yan, 100 pieces is considered small. Yes, yes. And, yes, and sir. ideal, at least may, Yes. may balik. Hindi ka malulugi. Pag below 100, mga 50 pieces, medyo masyadong maliit. Medyo maliit, pero at least you get the knowledge and experience. Yun yung pinakamahalaga sa lahat. Okay. So, sa mga very conservative, hindi nila after yung profit muna, pwedeng below 100 is okay. Pero kung gusto niyo magkaroon kayo ng ROI agad at bumalik yung 50 mil ninyo, most likely you are learning at the same time you are most likely be able to have an ROI or Yes, yes. mag-expand based doon sa 100 pieces ninyo. Yes, po. Possibly okay na yun, sir. Yes, po. Yes, po. So yung parang minimum starting na for business talaga 100 pieces. Yes, po. And kung medyo higher level naman na, kung may experience nila sa pag-aalaga ng manok at may malawag ang area nila, ano yung starting point? 500? 1,000? Pwede po, 500 hanggang 1,000. Kailangan lang po talaga meron tayong experience muna, hands-on experience, before we expand. Para alam natin ang pros and cons bago natin pasukin. Sa case nyo po, ngayon, 1 year na kayo or more than 1 year, how many months na ba since you started? Magwa 1 year po ako ngayon. Magwa 1 year, September. And currently, gaano karami yung inyong production nyo ngayon dito? So yung aking sisiw dito, different ages. Tapos meron din ako ng table egg na Dalawa laying na. eggs. Dalawa na yung business mo. Meron kang egg production tsaka mga breeders. Breeders po. Yung breeders po kasi meron kaming kinukuhang parent stock. Doon po nag-uumpisa yung yung ibinibigay namin na let's say yung mga sisiw. So meron po 'yan. Iba lang yung aking approach dahil nag-start ako lang small, as I've said, gradually nag-i-increase. Nakita ko yung demands, kailangan ko ng malaking incubator, kailangan ko ng malaking building. Ganun po. Natututo tayo habang nag-uumpisa, habang tumatagal. So ang inyong broodstock for a day-old production, ilan ang inyong mga inahin? Ang inahin po namin siguro mga 41. So technically, mga 35 to 40 pang breeder lang pwede nyong i-produce every day. Mga itlog. Yes po, yung itlog. Fertile. Ang tawag po namin dyan ay fertile egg. Fertile eggs. So, yung fertile eggs na yun, nagiging sisiw yun ang binebenta namin as day-old chick na po pwedeng gawing layers po ng mga itlog. Yun po ang pag-uumpisa. And then yung egg layers nyo ngayon naman is gaano karami na? Yun ang medyo marami na. No, marami na. Yun sa amin, siguro let's say roughly nasa 1,000 na yun sa akin kung makikita nyo dito. Iikutan natin yan mamaya, sir. May mga 1,200 na pang 10th batch ko na. So every batch, let's say meron tayong mga roughly 300 to 250 to 300. Mga ganong. So marami. Maganda ng kita sa 1,000 eggs. Sa Roughly per day, sa eggs, nabibisto si sir. Nakakatawa na lang. Ang kwan ngayon kasi sa amin, hindi na kami makapag-produce nung layered eggs dahil booking pa lang yung day-old chick. Mas in demand. Mas in demand, tsaka mas mabilis. Pagka hatch namin, dispatch. Hatch, dispatch. So, ganun ang nagiging flow. So, yung pagpapalaki namin, medyo nalilimitahan ngayon. I see. So, yung itlog, pang personal consumption na lang, yung pang food. Food at saka pang benta na rin. Kasi nag-average akong 2 to 3 trays per day. Tapos yun, booking din para sila yung makatikim ng aming eggs dito. Brown eggs dito sa Yan, napakasarap, no? Ini-encourage ko yung mga OFW, kagaya ko, OFW. Maraming investment na nagkalat ngayon. Ngayon, kung let's check the environment. Kung kayo ay nasa probinsyang katulad namin, pwede kayo mag-start nito. 50,000, makakapag-start kayo, kumuha kayo ng trusted people, pero kayo mismo magmamanage din. Pagka nagkaroon nito ng ganitong activities tayo or ganitong puhunan or business na uumpisahan. And then later on, mag-expand kung kailangan. Depende sa demand. Yeah. And ang masasabi ko, gaya sinasabi ni Dr. Erwin Cruz, an educated farmer is a successful farmer. Yeah. Yan po.
Ayan. Kailangan ng tamang kaalaman Yes po. para magkalaman ng bulsa kaysa mabutas ang bulsa. Correct po, sir. Sir, agree ba kayo sa agree? Yes po, agree. Approve. Don't forget to like and subscribe.